Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis akong napasinghap sa galit ng mapagtanto kong si Crystal ay nasa isang kahina-hinalang lugar, malayo sa maayos at disenteng bahagi ng lungsod. Si Martin, sa araw na ito, ay tila kusang nag-anyaya sa sarili niyang kapahamakan. Kailan ba tayo makararating sa destinasyon? Mariin kong tanong sa opisyal na nasa tabi ko. Napalunok siya bago sumagot. Ilang minuto na lang po, Ginoo, tugon niya. Napabuntong hininga ako at tumingin sa labas ng sasakyan, tanging kadiliman lamang ang bumabalot sa paligid. Gabi na. Marahil ay takot na si Crystal sa mga sandaling ito. Diyos ko, ingatan mo siya, taimtim kong dasal habang tumingala sa langit. Ngunit bigla na lamang huminto ang sasakyan. Ano nang nangyari, tanong ko, nakataas ang kilay at tumingin sa driver. May sasakyang nakaharang sa gitna ng daan, Ginoo, sabi niya bago bumaba ng kotse. Sumunod din ako at agad akong napatigil sa pagkagulat nang makita ko kung anong sasakyan iyon. Sa sasakyan ni Crystal ito, wika ko na may pagkabigla. Ginoo, tawag ng isa sa mga pulis. Napatingin kami sa kanya at nakita naming may itinuturo siya, isang tao. Lumapit ako upang makita kung sino ito. Siya si Tyler, ang driver ni Crystal, sabi ko, at lumuhod upang masuri siya. Agad kong napansin ang matindi niyang pagdurugo. Patay na siya, sabi ng isa sa mga opisyal. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata, dama ang matinding panghihinayang at sakit. Aakma sana akong hahawak sa kanya, ngunit agad akong pinigilan ng opisyal. Ginoo, wag po muna. Krimen ito, wag kayong hahawak sa katawan, mariin niyang paalala, kaya't marahan akong tumango. Napatingin ako sa mga sugat sa likod ni Tyler, mga hiwang malalalim na halos hindi ko makayanan tingnan. Napasapo ako sa noo at mabilis na tumayo, nakaramdam ng kaba sa dibdib. Hindi natin pwedeng sayangin ang oras. Kailangan na nating hanapin si Crystal ngayon din. Hindi ko alam kung anong maaaring ginagawa sa kanya ng halimaw na iyon, mariin kong sabi, nilulunok ang takot na namumuo sa aking lalamunan. Opo, Ginoong Razon, tugon ng nakatatandang opisyal. Joe, Alex, kayo ang bahala rito. Tawagan ninyo agad ang forensic team at ambulansya. Kami naman ay susunod na. Mabilis kaming nagsipasok muli sa sasakyan at muling nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa lokasyon. Tulong! Sigaw ko habang nakatingin sa nakasarang pinto, umaasang may makarinig at darating upang ako'y iligtas. Pakiusap, tulungan niyo ako, muling sigaw ko habang humahagulgol, wala nang ibang magawa kundi umasa. Sa kabutihang palad, biglang bumukas ang pinto at sumindi ang mga ilaw. Pinilit kong buksan ang mga mata at nakita kong isa sa mga tauhan nila ang pumasok, isang matangkad na lalaki na may mabagsik na titik. Ano nang gusto mo? Malamig niyang tanong. May kailangan lang ako, kailangan kong gumamit ng banyo, mahinahon kong sabi. Tiningnan niya ako ng mariin, halatang may pagdududa. Pakiusap, muli kong pagsusumamo. Napasigaw siya ng mahina sa inis ngunit lumapit din sa akin. Bubuksan ko ang tali mo, pero kapag nagloko ka, papatayin kita, malamig niyang babala. Tumango ako agad, halos hindi makahinga sa takot. Matapos niyang kalagan ang mga kamay at paa ko, marahas niya akong hinila. Napaigik ako sa sakit ng dumikit ang kanyang tuhod sa aking sugatang hita, kaya't bahagya akong umatras. Halika, Anya, sabay hila sa akin palabas ng silid patungo sa isang madilim na pasilyo. Habang naglalakad, pinipigilan kong umungol sa kirot at pilit kong pinabagal ang hakbang ko, ngunit mahigpit siyang humawak sa aking braso. O Diyos ko, mahina kong bulong, umaasang huminto na siya. Pagdating namin sa dulo ng pasilyo, binitiwan niya ang kamay ko at tinitigan ako ng malamig. Gawin mo na ang kailangan mo, pero huwag kang gagawa ng kalokohan. Naiintindihan mo, mariin niyang sabi. Tumango ako at mabilis na pumasok sa banyo. Pagkasara ko ng pinto, agad ko iyong nilock. Napabuntong hininga ako at nagwisik ng tubig sa aking mukha, kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko. Diyos ko, bulong ko, habang pinagmamasdan ang dugong patuloy na umaagos mula sa aking balikat at hita. Sinubukan kong hugasan iyon, ngunit halos mapahiyaw ako sa hapdi.
Panginoon, tulungan mo akong makatakas, dasal ko, nakatingala sa langit kahit nasa loob ako ng banyo. Taps ka na ba? Sigaw ng lalaki sabay kalabog sa pinto. Napahigpit ang hawak ko sa lababo. O Diyos ko, bulong ko sa takot. Napatingin ako sa paligid at doon ko nakita ang isang kutsilyo na tila itinapon sa tabi ng basurahan. Mabilis kong dinampot iyon at itinago sa loob ng damit ko, sa kamarahang binuksan ang pinto. Ano nang tagal mo, ha? Malamig niyang tanong. Hindi ako umimik. Nainis siya, kaya muli niya akong hinila pabalik sa dati kong silid. Pinilit kong huwag ipahalata ang sakit habang naglalakad. Pagdating namin sa loob, inutusan niya akong umupo sa silya. Sumunod ako. Nang siya ilumuhod upang kunin ang mga tali sa sahig, agad kong dinukot ang kutsilyo at sinaksak siya sa liig mula sa likuran. Napasigaw siya sa sakit at pilit na lumingon, ngunit inulit ko ang pagsaksak. Muli at muli hanggang sa siya'y mawalan ng malay. Salamat sa Diyos, mahina kong bulong ng tuluyan siyang natumba. Mabilis kong nilabas ang sarili ko sa silid at ikinandado iyon mula sa labas upang hindi agad mapansin ng iba. Pagkatapos ay nagsimula akong maglakad sa pasilyo, naghahanap ng daan palabas, ngunit bawat pinto ay patungo sa dead end. Nainis ako at napamura ng mahina. Anong malas, bulong ko. Bigla kong narinig ang mga yabag, may paparating. Mabilis akong pumasok sa isang silid at marahang isinara ang pinto. Sa maisiwang ng pinto, nakita kong may isang lalaki na umiikot, may hawak na baso ng alak at halatang lasing. Huwag kang pumasok dito pakiusap wag, bulong ko habang nakikiramdam. Sa kabutihang palad, ilang sandali pa inapaupo siya sa sahig at nawalan ng malay. Napasinghap ako sa ginhawa. Matapos makasiguro, marahan akong lumabas at nilapitan siya. Habang nakatutok ang kutsilyo sa kanya, kinapap ko ang mga bulsa niya at nakakita ako ng cellphone. Agad ko itong kinuha at bumalik sa silid. Salamat sa Diyos, mahina kong sabi nang makita kong walang lock ang telepono. Mabilis kong tinawagan si Dante, ngunit hindi niya sinagot. Muling kong tinawagan, wala pa rin. Dante, pakiusap, sagutin mo, bulong ko, halos maiyak sa takot. Tinawagan ko siyang muli, ngunit patuloy itong walang tugon. Sa sobrang panghihinayang, nagpa siya akong tumawag sa pulisya. 122, Quezon City Emergency Operations Center. Paano po namin kayo matutulungan, sagot ng nasa kabilang linya. Napahinga ako ng malalim, halos maiyak sa ginhawa. Ako po si Crystal Razon. Ako ay dinukot ng aking bodyguard at ni Ethan Ayala. Nasa isang abandonadong gusali kami, malayo sa syudad. Pakiusap, tulungan ninyo ako bago nila ako patayin, umiiyak kong sabi. Crystal Razon? Asawa ni Ginoong Dante Razon? Naghahanap na po kami. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang naputol ang tawag. Tiningnan ko ang telepono, wala ng signal. Naku! Mariin kong bulong, halos maluha sa pagkadismaya. Napakunot ang noo ko nang marinig kong may mga yabag na papalapit. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto at nakita kong si Martin iyon, papunta sa silid kung saan ako dating nakakulong. Diyos ko, wag ngayon, bulong ko sa isip, nanginginig sa takot. Agad akong nagtago sa likod ng isang malapad na mesa, halos hindi humihinga. Ilang sandali pa, narinig ko ang boses ni Martin. Galit na galit siya, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Crystal! Sigaw niya, puno ng puot. Napapikit ako at mas lalo pang isiniksik ang sarili sa pinakasulok. Unti-unti kong narinig na lumalayo ang kanyang mga yapak, dahilan para maramdaman ko ang bahagyang pag-asa. Pero bago pa man ako makapagpahinga, biglang tumunog ng malakas ang teleponong hawak ko. Diyos ko! Agad kong pinindot ang pagtigil ng tunog, ngunit huli na, ay naramdaman akong presensya sa tabi ko. Mabigat ang paghinga kong napalingon, at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakatayo si Martin sa likuran ko, may mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Kamusta, prinsesa? Anya nang may halong panlilibak. Hindi ko alam na mahilig ka palang maglaro ng tagu-taguan. Tumikim siya at lumapit ng dahan-dahan. Pinilit kong umatras, nanginginig sa kaba. Muling tumunog ang telepono, ngunit bago ko ito maabot, mabilis niya itong sinunggaban at ibinato sa dingding. Hindi mo dapat ginawa yon, Crystal, malamig at mababang boses niyang sabi, puno ng pagbabanta. Lalo siyang lumapit at biglang hinablot ang buhok ko, marahas na hinila ang ulo ko pataas upang magtama ang aming mga mata. Sino ang tinawagan mo? Tanong niya, mababa ngunit mabigat ang tono. Hindi ako sumagot.
Sumagot ka, sigaw niya at bigla akong sinampal. Hindi ako tumawag sa kahit sino, pautal kong sagot, umiiyak at nanginginig. Sinungaling, bulyaw niya sabay dakma sa aking leg. Naramdaman ko ang higpit ng kanyang pagkakahawak, unti-unting naubos ang aking hininga. Papakawalan mo ako, halos wala ng boses kong pakiusap. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya, ngunit mas lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakasakal. Habang naghahabol ako ng hininga, biglang sumagi sa isip ko ang kutsilyong itinago ko sa aking bulsa. Mabilis kong dinukot iyon at, sa natitira kong lakas, sinaksak ko siya sa dibdib. Napamura siya sa sakit at agad akong binitiwan. Sa sandaling iyon, sinamantala ko ang pagkakataon, tinuhod ko siya sa pagitan ng mga hita. Napahiyaw siya sa sakit at napaupo sa sahig, ngunit dahil sa sugat ko sa hita, halos mapasigaw din ako sa kerot. Gayunman, hindi ako nagpatinag. Habang siya'y nakahandusay, mabilis kong sinaksak ang kanyang pulso nang tangkain niyang hawakan muli ang binti ko. Muling napasigaw si Martin, kaya't mabilis kong tinakbo ang pinto, inilabas ang sarili at ikinandado ang silid mula sa labas. Napahinga ako ng malalim, nanginginig pa rin sa takot. Ngunit nang mapatingin ako sa aking hita, nakita kong muling dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Mula sa loob ng silid, narinig kong sumigaw si Martin, galit na galit. Ethan! Nahuli niya ako. Si Crystal ay nakatakas at tumawag ng tulong, malamang sa mga pulis o kay Dante. Huwag mo siyang hayaang makalayo. Kailangan natin siyang tapusin ngayon din. Diyos ko! Naiparating niya kay Ethan. Agad akong tumakbo sa pasilyo, kahit halos hindi na ako makalakad ng maayos. Sa kabutihang palad, may nakita akong hagdanan pababa. Sige na, Crystal, kaya mo to, paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko habang dahan-dahang bumababa, pinipigilan ang kirot. Pagbaba ko, agad akong nagtago sa isang sulok. Sa di kalayuan, nakita kong may ilang kalalakihan na nagmamadaling tumatakbo, may bitbit na mga baril. Crystal, kailangan mong makalabas. Hindi lang buhay mo ang nakataya rito, kundi pati ang buhay ng iyong dinadala. Pinilit kong huminga ng malalim at humanap ng direksyon. Ngunit narinig ko ang isa sa mga lalaki na sumigaw. Paul, may dugo rito sa sahig. Napatingin ako sa paligid, may mga patak nga ng dugo mula sa aking sugat na nagsilbing bakas. Hindi maaari. Mabilis kong tinakpan ng kamay ang sugat upang hindi na dumaloy pa ang dugo at dahan-dahang lumipat sa kabilang bahagi ng pasilyo. Nakita kong sinusundan nila ang linya ng dugo at sa kabutihang palad, nakahanap ako ng isang silid na tila hindi pa nila napapasok. Pagpasok ko roon, sumilip ako sa bintana at nakita kong nasa bakuran ako ng lumang gusali. Wala itong rehas. Salamat sa Diyos, bulong ko. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana, umaasang walang makakarinig at pilit na umakyat. Sa sakit ng aking hita, halos mawalan ako ng balanse, ngunit sa huli nakalabas din ako. Pagkatapos kong tumalon, napaupo ako sandali sa damuhan, habol ang hininga. Ngunit hindi ako nag-aksaya ng oras, agad akong tumakbo palayo. Konti na lang, Crystal. Kaunting lakas pa. Habang tumatakbo, napansin kong paligiran ng makakapal na puno ang paligid. Malayo na ako sa gusali, ngunit hindi pa rin ako nakakarating sa kalsada. Sa kalagitnaan ng takbo, narinig ko ang mga putok ng baril mula sa direksyon ng gusali. Diyos ko! Nahanap na nila ako. Muli akong tumakbo, pilit pinipigilan ang panlalabo ng paningin. Ang tanging nasa isip ko ay mabuhay, para sa sarili ko, sa sanggol na nasa sinapupunan ko, at para kay Dante. Patuloy akong tumatakbo, halos mawalan na ng lakas, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa aking mga pisngi. Ang bawat hakbang ay parang may karayom na tumutusok sa aking sugatang hita, ngunit hindi ko na iyon alintana. Ang tanging laman ng isip ko ay makatakas, makaligtas, para sa sarili ko at sa batang nasa sinapupunan ko. Muli kong narinig ang mga putok ng baril. Dumadagundong ang tunog sa buong kagubatan, nagpapakaba sa aking dibdib. Naramdaman kong lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Diyos ko! Tulungan mo ako, mahinang dasal ko habang tumatakbo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong naglalakad at tumatakbo sa gitna ng mga puno nang bigla kong marinig ang mga tinig ng mga lalaki. Crystal, tawag nila. Napahinto ako saglit. May halong kaba at pagdududa sa aking dibdib. Baka mga tauhan lang ni Ethan iyon. Kaya't muli akong tumakbo, pinili kong huwag maniwala agad. Ngunit may isang tinig na biglang nagpatigil sa akin. Crystal! Ang boses na iyon. Pamilyar.
malalim, puno ng pag-aalala at sakit. Si Dante. Si Dante iyon. Dante, sigaw ko, halos mapaiyak sa sobrang tuwa at pag-asa. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang tinig, at matapos ang ilang minuto, sa gitna ng mga punong naglalayag sa dilim, nakita ko siya, ang lalaking mahal ko. Nakatalikod siya, may mga kasamang pulis na paikot-ikot sa paligid, tinatawag ang pangalan ko. Dante, muling sigaw ko. Mabilis siyang napalingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Ang mukha niya ay pagod na pagod, magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang damit, at pula ang mga mata sa puyat at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ngumiti siya, isang ngiting puno ng ginhawa at pananabik. Napangiti rin ako kahit nanginginig pa rin sa pagod. Aakma na sana akong tatakbo palapit sa kanya, nang bigla kong marinig ang isang malakas na putok ng baril. Nanlaki ang mga mata ko. Isang saglit lang at nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking tiyan. Para akong natigilan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking paningin at doon ko nakita ang dugo, dumadaloy, mainit at mabilis na bumabasa sa aking damit. Napaluha ako sa sakit. Ang buong paligid ay tila biglang umikot. Ang mga tunog ay unti-unting naglaho. Dante. Mahina kong bulong, halos hindi na marinig ang sarili ko. Nakita kong mabilis siyang tumakbo papunta sa akin, takot na takot ang mukha. Crystal. Hindi, Diyos ko, Crystal, sigaw niya habang sinasalo ako. Naririnig ko ang sigawan ng mga pulis, ang kaluskos ng mga hakbang, at ang sunod-sunod na putok ng baril sa malayo. Ngunit sa sandaling iyon, tanging ang mukha lamang ni Dante ang nakikita ko. Crystal, huwag kang pipikit, pakiusap, nanginginig niyang sabi habang tinatapik-tapik ang aking pisngi. Ngunit unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Dante. Muli kong binigkas ang kanyang pangalan, halos pabulong, bago tuluyang lumabo ang lahat. At sa huling sandaling iyon, bago ko tuluyang maramdaman ang katahimikan, nakita ko ang mga luha ni Dante, bumabagsak sa aking pisngi habang mahigpit niya akong niyayakap. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ni Dante Knight. Ang bawat tunog sa paligid, ang sigawan ng mga pulis, ang mga putok ng baril, ang mga sirenang humahalo sa hangin, ay tila nawala, nilamon ng matinding sakit at kawalan. Crystal. Hindi, huwag kang bibitiw para sa akin. Pakiusap. Bulong niya habang patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa tiyan ni Crystal. Ngunit ang tanging tugon na lamang ng kanyang asawa ay ang katahimikan. At sa gabing iyon, sa gitna ng dilim, ang lahat ay tila huminto, ang oras, ang paghinga, ang pag-asa, na parang ang buong mundo ay nanaghoy kasabay ng pusong durog na durog ni Dante. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay narating na namin ang lugar kung saan bihag si Crystal. Kasama ko ang mga pulis na agad bumaba ng sasakyan at nagsimulang maglakad papunta sa gusali, ngunit bigla akong pinigilan ng isang opisyal. Ginoong Razon, mangyari po sanang huwag muna kayong pumasok. Maaaring delikado ito, sabi niya. Tiningnan ko siya ng mariin. Ang asawa ko ay nasa panganib at sinasabi mong manatili lang ako rito, sagot ko, halatang naggangalit sa galit. Ginoong Razon, pakisuyo po, unawain inyo. Maaaring napakadelikado nito para sa inyo at maging para kay Ginang Razon. Maniwala po kayo, siya ang magiging pangunahing prioridad namin. Gagawin namin ang lahat upang mailigtas siya, mariin niyang tugon. Napilitan akong tumango. Kayo, manatili rito kasama si Ginoong Razon, utos ng opisyal sa kanyang mga kasamahan bago siya pumasok sa loob ng gusali kasama ang kanyang pangkat. Nanatili akong nakatayo sa labas, sabik at nag-aalala para sa kaligtasan ni Crystal. Makalipas ang halos 5 minuto, tumawag ang opisyal mula sa loob upang ipabatid na nakatakas daw si Crystal ilang sandali pa lamang ang nakararaan at iniutos niyang hanapin siya. Pagkarinig ko nito, agad akong tumakbo kasabay ng iba pang mga gwardyang nagsimulang maghanap sa kanya. Sa gitna ng aking pagtakbo, narinig ko ang ilang putok ng baril mula sa loob ng gusali, ngunit hindi ko na iyon inintindi. Patuloy akong tumatakbo sa iba't ibang direksyon, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan, kasabay ng mga pulis na naghanap din sa kanya. Nasaan ka, Crystal? Dante. Lahat ng ingay sa paligid ay tila biglang tumigil nang marinig ko ang tinig na iyon. Ang tinig na matagal ko nang gustong marinig simula pa kaninang hapon, si Crystal. Paglingon ko, nakita ko siyang nakatingin sa akin, may mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Napangiti ako nang makita ang kanyang maganda at pamilyar na mukha at gumanti siya ng isang munting ngiti.
Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ko lang mahal si Crystal, siya ang buhay ko. Hindi lamang siya ang aking asawa, kundi siya ang aking lahat. Siya ang tanging kailangan at hinahangad ko, at siya ang aking iingatan habang buhay. Crystal, mahina kong sambit habang papatakbo sana ako palapit sa kanya, ngunit biglang may pumutok na malakas na putok ng baril mula sa aking likuran. Bigla kong nakita ang pagbabago sa kanyang mukha, namutla siya, tila labis na nasaktan. Dante. Mahina niyang bulong bago siya bumulagta sa lupa, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Napalingon ako at nakita kong dumadaloy ang dugo mula roon. Muling tila tumigil ang mundo, ngunit ngayon ay dahil sa sakit at matinding takot. Crystal. Sigaw ko sa gitna ng pangamba habang mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Dante. Mahina niyang sambit ng aking pangalan. Crystal, huwag. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin, pakiusap, halos pasigaw kong wika habang nanginginig ang aking mga kamay. Nakita kong dahan-dahan nang pumipikit ang kanyang mga mata. Ginoong Razon, kailangan natin siyang dalhin sa ospital, narinig kong sigaw ng isa sa mga pulis. Tumango ako agad, sabay buhat sa kanya, at mabilis na sumunod sa opisyal patungo sa sasakyan. Crystal, hindi kita hahayaang mawala. Hindi. Umiiyak kong sigaw habang tumatakbo. Nang makarating kami sa mga sasakyan, agad akong sumakay sa likurang bahagi kasama siya. Mabilis na pinaandar ng isa sa mga pulis ang kotse. Crystal, pakiusap, magising ka. Mahal ko, patawarin mo ako sa pagkakaantala ko. Pero huwag mo akong parusahan ng ganito, pakiusap, umiiyak kong bulong habang marahan kong hinahaplos ang kanyang pisngi, ngunit wala pa rin siyang tugon. Crystal, pakiusap, dumilat ka, patuloy kong iyak habang nakikita kong patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang tiyan, ngunit wala rin iyong naging silbi. Makalipas ang ilang sandali, narating namin ang ospital. Agad akong bumaba ng sasakyan at mabilis na tumakbo patungo sa seksyon ng emergency. Tulong! Malakas kong sigaw ng mailumapit na grupo ng mga nurse na may daladalang stretcher. Maingat kong inihiga si Crystal doon at tinulungan silang itulak ito papasok. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok, sabi ng isang nurse nang muntik na akong makapasok sa loob ng silid operasyon. Asawa ko siya, sigaw ko habang pilit akong sumusunod sa loob, ngunit agad niyang hinarangan ang daan ko. Ginoo, pakiusap po, labag ito sa patakaran ng ospital, sabi niya, dahilan upang lalong sumiklab ang galit sa dibdib ko. Hindi ko na alintana ang mga patakaran ninyo. Sigaw ko, halos maitulak ko na siya, ngunit dumating ang ilang pulis at hinila ako palayo sa pintuan ng silid operasyon. Ginoong Razon, pakiusap, hayaang magawa nila ang kanilang tungkulin ng maayos, sabi ng isa sa kanila. Napabuntong hininga ako sa inis at sakit. Pinilit kong kumawala sa kanilang pagkakahawak at muling tumingin sa nakasarang pinto. Crystal, sana ay ligtas ka. Aabutin ko sana ang aking mga luha nang mapansin ko ang dugo sa aking palad, ang dugo ni Crystal. Hindi kita naprotektahan, mahina kong bulong at mariing ipinikit ang aking mga mata sa tindi ng sakit. Patawarin mo ako, mahal, muling bulong ko habang sumandal ako sa dingding upang makahanap ng kaunting lakas. Lumipas ang ilang oras. Dante. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang pamilyar na tinig, ngunit wala na akong lakas upang tumingin. Ilang sandali pa, lumapit si Mama at naupo sa harapan ko. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi, ngunit nanatili akong walang reaksyon. Dante, hikbi niya bago ako biglang niyakap, ngunit hindi ko siya niyakap pabalik. Patuloy lamang akong nakatitig sa pinto ng silid operasyon. Dante, huwag kang mag-alala. Malalampasan niya ito. Matatag ang asawa mo, sabi ni Mama, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako napakalma ng kanyang mga salita. Dante, sinabi ng mga pulis sa amin ang nangyari, dinig kong wika ni Papa. Tumango lamang ako, hindi tumingin sa kanya. Dante, halika, umupo ka muna, sabi ni Mama at marahang hinila ako papunta sa isang upuan. Dante, pakiusap, huwag kang umiyak, sabi niya habang pinupunasan ang aking mga luha. Diyos ko, napasigaw si Mama nang mapansin ang dugo sa aking kamay. Dante, duguan ka. Halos pasigaw niyang sabi. Hindi ito akin, Mama. Dugo ito ni Crystal, Mama, mahinahon kong tugon, halos walang emosyon sa tinig ko. Tumingin ako sa malayo, iwas sa kanyang mga mata. Pagkarinig niyon, napahagulhol si Mama at agad siyang niyakap ni Sarah, upang siya'y pakalmahin.
Umupo si Ashton sa tabi ko at sinubukang damayan ako, ngunit wala akong pakialam. Madaling magpayo kapag hindi ikaw ang nagdurusa. Napasinghap ako habang nakatitig pa rin sa saradong pinto, naghihintay na mailumabas at magbalita. Dante, tawag muli ni Papa habang lumalapit sa akin. Napairi ako sa inis. Hindi ba nila naunawaan na ayokong makipag-usap kaninuman ngayon? Dante, si Martin ang bumaril kay Crystal, mariin niyang sabi. Agad kong pinigilan ang sarili, ngunit nanikip ang aking kamao sa galit. Hayop siya. Pero huwag kang mag-alala, nahuli na siya at kasalukuyang nasa kulungan. Iniimbestigahan na siya ng mga pulis, dagdag ni Papa. Tumango ako, nanginginig pa rin sa galit. Habang nagkakaroon ng putukan sa loob ng gusali, napatay si Ethan, ngunit nakaligtas ang anak niya at ngayon ay nakakulong na rin, patuloy ni Papa. Huwag kang mag-alala, Dante. Sisiguraduhin kong pareho silang magbabayad sa ginawa nila, mariin niyang pangako. Tumango akong muli, malamig ang mga mata. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng silid operasyon. Agad akong tumayo at mabilis na lumapit sa doktor. Dok, kamusta ang asawa ko? Tanong ko habang nakatingin sa doktor na may pag-asa sa mukha. Ginoong Razon, naalis na namin ang bala sa tiyan ng asawa ninyo at sa kabutihang palad ay ligtas siya, sagot niya ng dahan-dahan. Ngunit, tanong ko, ramdam kong may kulang pa sa kwento, tila nag-aatubili siya. Sa kasamaang palad, hindi namin naisalba ang sanggol, bungad niya. Napakulay ang mukha ko. Sanggol? Tanong ko, hindi makapaniwala. Oo, buntis ang misis nyo, 2 linggo siyang buntis, panimula niya. Huminto ang paghinga ko nang marinig iyon. Nagdadalang tao si Crystal. Buntis siya. Muli kong tanong, tumitingin sa kanya ng may pagkamangha at pagkalito. Tumingin siya ng may awa. Oo, Ginoong Razon. Ngunit labis ang pagdurugo niya, kaya nagdulot ito ng malubhang pinsala, paliwanag ng doktor at agad siyang sumingit pabalik sa silid operasyon nang tawagin siya ng isang nurse. Nagdadalang tao si Crystal. Dumami pa ang luha ko nang naalala ko iyon at hindi ko na napigilan ang malakas na pag-iyak. Dante. Nagmadaling niyakap ako ni Mama. Sa pagkakataong ito, niyakap ko siya pabalik at malakas akong umiyak. Mama, pabulong kong sabi, si Crystal ay buntis. Magiging ama na sana ako, pero namatay ang anak namin, Mama. Nawala ang anak namin. Nawala ang anak namin. Umiyak ako sa kanyang bisig. Dante. Umiiyak din siya ngunit sinikap akong pigilan. Hindi ko mapigilan ang sarili. Mama, nawala ang hindi pa ipinapanganak kong anak, sambit ko, mahigpit na niyayakap siya. Dante, lumapit si Ashton at hinaplos ang likod ko, ngunit hindi ko siya tinignan. Nawala ang anak ko, sabi ko, ramdam ang pagkahilo at kawalan ng pag-asa. Nabigo ako, Mama. Nabigo ako. Nabigo akong protektahan si Crystal. Nabigo akong protektahan ang anak namin. Nabigo ako sa lahat pag-iyak ko sa bisig ng ina. Dahil sa akin, ngayon nasa ospital si Crystal. Naisip ko, paano siya tatanggapin kapag nalaman niyang nabuntis siya at nawala rin ang sanggol. Sisiwalat ko ba ito? Hindi niya dapat malaman agad. Siya ilugmok na. Agad kong binitiwan ang yakap at napatingin kay Mama ng may takot. Mama, hindi dapat malaman ni Crystal ito. Huwag nating sabihin sa kanya na siya ay nagdalang tao. Hindi natin sasabihin. Masisira siya kung malalaman niya. Nagmamadali ako, umiikot na parang nawawala ng kontrol. Hindi na niya kailangang maranasan pa ang sakit na iyon muli. Daan-daan na ang pinagdaraanan niya, nawala ang ina niya, ang lola niya, at ngayon pati ang hindi pa ipinapanganak na anak namin. Sasaktan siya ng sobra kung malalaman niya ito, mariin kong paliwanag. Alam ko ang asawa ko, Sarah. Pag nalaman niya ang pagkamatay ng sanggol, sisihin niya ang sarili. Hindi niya kakayanin ang bigat na iyan. Malakas, determinadong pananalita. Napaiyak ako at muling bumigay ang mga luha. Hindi madali para sa akin na magsinungaling pero kailangan ko. Kung hindi, mawawala rin siya sa akin, pagtatapat ko habang muling bumagsak ang katawan sa pag-iyak. May punto si Dante, bungad ni Mama, na niyakap muli ako. Tumayo ako at lumapit kay Papa, tumutok ang tingin sa kanya. Si Martin ba ang pumaril kay Crystal? Tanong ko. Tumango siya. Tawagan ninyo ang mga pulis at huwag ninyo siyang hawakan. Ako mismo ang gagawa ng hustisya sa kanya, saad ko, kinikimkim ang galit. Papay tumango.
Bago makahawak ng telepono si Papa, lumabas ang isang nurse at lumapit sa amin. Ginoong Razon, medyo nasa stable na kalagayan ang asawa ninyo. Mabubuhay siya at ito po ang listahan ng mga gamot na kailangan niya. Pakibili po agad, sabi ng nurse. Tumango ako at ipinasa ang reseta kay Ashton. Habang papalabas na kami, tinanong ni Ashton, Dante, saan ka pupunta? Pupunta ako kay Martin, tugon ko, puno ng galit at dali-dali akong nagmadaling palabas. Ngayon ang oras mo, Martin. Sumakay ako sa kotse, isinara ang pinto, at sinimulan ang pagmamaneho ng mabilis patungo sa piitan. Hindi namin naisalba ang anak ninyo. Buntis ang iyong asawa ng 2 linggo. Umiikot-ikot sa isip ko ang mga salitang iyon, nagpapakulo ng dugo sa aking ugat. Nais kong puksain si Martin, ngunit hindi ko siya papatayin ng madali. Iiwan ko siyang magdanas ng paghihirap, gagawin kong ramdam niya ang parehong sakit na dinaranas ni Crystal ngayon. Hindi ko siya patatawarin. Sa wakas, nakarating ako sa himpilan ng pulis. Bumaba ako ng sasakyan at dali-dali akong pumasok. Nasaan siya? Tanong ko nang makita ang senior inspector. Agad niya akong tinuruan ng daan na sinundan ko. Hindi nagtagal ay napalapit kami sa isang madilim na kwarto. Nang buksan niya ang ilaw, nakita ko si Martin na nakaupo sa sulok, may sugat sa noo at dumudugo. Kumikindat-kindat siya ng ilang beses, at nang tumingin siya sa akin, sa halip na takot, nakita ko ang isang mapanligaw na ngiti sa kanyang mga mata. Boss, ngingiti niya. Walang hiya ka. Sigaw ko nang mawalan ng kontrol. Sumugod ako at sampal-sampal siyang binugbog, sinuntok ko ang kanyang muka. Anong klaseng tao ka? Sigaw ko, binubugbog ang kanyang panga, tumawa na lang siya sa akin. Bakit mo ginawa iyon? Inilagay ko ang tiwala ko sa iyo para sa kaligtasan niya, at ito ang ginawa mo. Winawasak mo ang aming masayang buhay, galit kong sambit habang binabundol ang kanyang ulo sa kalapit na pader. Napahagulgol siya sa sakit. Hindi ako tumigil, sinundan ko pa ang pagpapatama ng kanyang ulo sa dingding hanggang sa magpakawala siya ng hinaing. Dahil sa'yo ngayon nasa ospital si Crystal at ipinaglalaban ang buhay. Dahil sa'yo nawala ang hindi pa ipinapanganak naming anak, sigaw ko at sinipa pa ang kanyang mukha hanggang mas dumugo ito. Ginoong Razon, tigilan na po ninyo siya, utos ng isang opisyal, hinahawakan ako upang pigilan. Huwag ninyo akong pipigilan. Siya ang sumaktan sa asawa ko at pumatay sa anak namin. Hindi ko siya palalampasin ngayon, tugon ko habang pilit ko makawala sa pagkakahawak nila. Pagpahanga sa iyo sa pagkawala ninyo, boss, garalgan ni Martin nang dumura ng dugo, at lalo pang sumiklab ang galit ko. Sa wakas, napalaya ko ang sarili, muling lumapit at sinimulang bugbugin siya, sa kabila nito, nanatawa pa rin siyang walang kababagdaman. Ginoong Razon, pakalmahan ninyo po sarili niyo. Kami na ang mag-aasikaso, sabi ng isa sa mga opisyal. Napilitang umalis ako matapos mabigyan siya ng ilang suntok at sipa. Pitikin ninyo siya ng husto pero huwag ninyong patayin. Gusto kong mabuhay siyang magdanas ng sakit, utos ko bago tuluyang umalis. Tumango ang opisyal. Binitawan ko si Martin ng isang huling tingin at lumisan. Pagkapasok ko sa sasakyan, pinunit ko ang manibela ng galit at pinadyak ng mabilis papalayo. Hindi ako makapaniwala na nagtaksil ang isang taong pinagkatiwalaan ko sa kaligtasan ni Crystal. Dahil sa kanya, nawala ang sanggol namin. Ngunit isang katanungan ang pumipilit sa isip ko, bakit sinuportahan ni Martin ang mga Ayala? Dahil doon, bumalik ako sa himpilan ng pulis. Nais kong makausap siya, sabi ko sa isang opisyal. May pag-aalinlangan siya sa simula, ngunit tumango rin. Muli akong pumasok at hinarap si Martin na nagkakamot ng sugat at nagmumukhang nahihirapan. Bakit, Martin? Bakit mo ginawa yan? Inilagay ko ang tiwala ko sa iyo para pangalagaan si Crystal. Bakit ka tumaksil? Itinuturing kanyang parang kapatid, bakit mo siya sinaktan? Tanong ko ng kalmadong maihalong pambabalisa, ngunit sa loob ko ay nagingit-ngit ang galit. Hindi ako kapatid niya. Hindi ko kailanman itinuring siyang kapatid, sigaw niya, naglalagablab ang mga mata. Minahal ko siya. Nang una kong makita, nahulog agad ang loob ko sa kanya, siya lang ang gusto ko. Gusto ko siyang maging akin pero pinili ka niya. Ikaw? Bakit? Dahil mayaman ka at ako'y walangaman, paglalabas niya ng galit at paghinanakit. Hindi ko maitago ang pagkabigla. Napangasawa ka na, Martin, wika ko ng may paghihimagsik. Hindi iyon hadlang sa pag-ibig ko, tugon niya na may pangungutya.
Isa lang siyang babae para sa iyo, naghahanap ng yaman at ginamit ka, malubhang sabi ni Martin, pabigla-biglang nagpapakita ng paghamak kay Crystal. Lalong sumiklab ang galit ko. Sinuntok ko ang kanyang panga. Tangapin mo ang ginagawa mo. Sa kabila ng pagkakakulong mo, pinangarap mo siyang kunin para sa sarili mo. At ngayon may lakas ka pa para insultuhin ang babae kong mahal. Sigaw ko, hinila ko ang kanyang buhok hanggang umalulong siya sa sakit. Walang kwenta ka, Martin. Dahil sa pagyakap mo sa kanya bilang isang pagnanasa at obsesyon, sinira mo hindi lang ang aming pamilya, kundi pati ang iyo. Napahiya ka pa sa sarili mong ama kung nabuhay pa siya, sabi ko bago umalis. Huminto ako saglit at lumingon. At kung iniisip mo na dito matatapos ang paghihirap mo, nagkakamali ka. Ito pa lamang ang simula. Gagawin kong impyerno ang buhay mo, ito ang aking pangako, wika ko, puno ng determinasyon, at lumabas na mailayuning wasakin siya para sa ginawa niya. Nagising ako sa sakit at dahan-dahang iminulat ang aking mga mata, ngunit kinailangan kong pumikit muli dahil sa liwanag. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti nang nasanay ang aking paningin kaya tumingin ako sa paligid, at doon ko napagtantong muli akong nasa ospital. Tila ba ang ospital na ang pangalawa kong tahanan? Sa tuwing may mangyayari, lagi na lang dito ako nauwi sa ospital. Paglingon ko sa tabi ko, nakita kong mahimbing na natutulog si Dante. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya, ngunit agad ding naglaho ang ngiting iyon nang muling bumalik sa aking isipan ang mga nangyari kagabi, ang pagkakadukot sa akin, ang pagtataksil ni Martin, ang kanyang pagsasabi tungkol sa aking pagbubuntis, ang pagtakas ko mula sa kanilang kulungan, at ang pamamaril sa akin, direkta sa aking tiyan. Nanlaki ang aking mga mata sa takot ng tuluyang maunawaan ang lahat. Diyos ko! Tinamaan ako sa tiyan. Ang baby ko. Dante. Mahinang tawag ko sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw. Dante, tawag kong muli, ngayon ay mas malakas na, kaya't bigla siyang nagising. Sa una ay tila litong-lito siya, ngunit ilang sandali pa ilumawak ang kanyang mga mata sa labis na tuwa. Crystal! Salamat sa Diyos at nagising ka. Sigaw niya sa tuwa, sabay yakap sa akin, maingat ngunit mahigpit. Salamat sa Diyos! Natakot mo ako, Crystal, sabi niya sa paos na tinig, kaya niyakap ko rin siya pabalik. Dante! Ayos na ako, mahinahon kong sabi. Binitiwan niya ang yakap at hinalikan ang aking noo, may mga luha sa kanyang mga mata. Pinunasan niya iyon at pinilit ng ngumiti. Tatawag ako ng doktor, anya at tumalikod upang lumabas, ngunit agad ko siyang pinigilan. Dante, sandali, wika ko. Huminto siya sa gitna ng hakbang at agad na bumalik sa aking tabi. Ano iyon, Crystal? Masakit ba? Ayos ka lang ba? Tanong niya, marahang hinahaplos ang aking mukha ng may pag-aalala. Ayos lang ako, Dante, pero hindi ko alam ang kalagayan ng baby natin. Ligtas ba ang anak natin? Tanong ko, puno ng pag-asang nakatitig sa kanya. Pagkarinig niya sa tanong ko, tila nanigas siya, nagulat, parang hindi niya inaasahan iyon. Oo nga pala. Hindi pa niya alam. Dante, buntis ako, sabi ko nang may mahinang ngiti. Ikaw ay nautal niyang tugon, halatang naguguluhan. Oo, Dante. Buntis ako. Magiging mga magulang na tayo. Si Martin ang nagsabi sa akin kagabi, sabi ko, halos maiyak. Napapikit siya, tila hindi makapaniwala. Dante, tinamaan ako sa tiyan kagabi. Pakiusap, sabihin mo sa akin na ligtas ang baby natin, pakiusap ko habang marahang hinahawakan ang kanyang braso. Nakita kong puno ng sakit ang kanyang mga mata. Dante, pakiusap, sabihin mong ayos ang anak natin. Natatakot na ako, mahina kong sambit habang sinisikap bumangon, ngunit agad niya akong itinulak pabalik sa aking higaang posisyon. Crystal. Malalim siyang napabuntong hininga bago tumingin sa akin. Crystal, huwag ka munang magpumilit. Kailangan mong magpahinga. Tatawagin ko muna ang doktor, malungkot niyang sabi, ngunit agad kong umiling. Hindi, Dante. Sabihin mo muna. Maayos ba ang baby natin? Halos pasigaw kong wika habang nagsisimula ng pumatak ang aking mga luha. Pakiusap, Dante, iyak ko, at hinawakan niya ang aking mga pisngi habang humihingal. Crystal. Nawala ang ating baby, wika ni Dante, nakatingin sa aking mga mata. Tumigil ang mundo sa paligid ko sa sandaling iyon. Nakatitig ako sa kanya na parang hindi makapaniwala.
Hindi, sigaw ko, inuuyog ang aking ulo, umaasang biro lang ang kanyang sinabi, ngunit alam kong wala akong pinaglalaruan. Hindi, nagsisinungaling ka. Sinungaling ka, umiiyak kong sambit habang sinusubukang bumangon mula sa kama, ngunit agad niya akong pinigilan. Crystal, pakisuyo, huminahon ka. Nawala na ang ating baby. Ngayon, hindi ko na kayang mawala ka pa. Pakiusap, wika niya sa pumutok na tinig, sabay yakap sa akin. O ating baby. Bulong ko at tuluyan na akong bumagsak sa kanyang mga bisig. Dante. Ang ating baby ay inosente sa lahat ng nangyari. Ang ating baby ay inosente, umiiyak kong sambit sa kanyang mga braso. Ang galit nila sa akin ang nagdulot sa pagkawala ng ating anak, Dante, patuloy kong pag-iyak. Paano maaaring maging ganito kalupit ang isang tao, Dante? Paano? Ulit-ulit kong tanong sa pagitan ng mga luha. Patuloy akong umiiyak sa kanyang mga bisig habang pinapalakas niya ang aking loob. Alam kong nasasaktan din siya at kailangan din ng kanyang pag-aliw. Ngunit sa araw na ito, pinili kong maging kaunting makasarili sa aking damdamin. Ngayon, kailangan kong ilabas ang lahat ng aking kalungkutan at iyon ang aking ginawa. Tumigil ka na, Crystal. Huwag ka nang umiyak. Ang aking matapang na babae ka, hindi ba? Wika ni Dante at hinalo ang yakap habang hinahaplos ang aking mukha. Crystal, alam ko na napakasakit ng nangyari kahapon. At kahit anong gawin natin, hindi na natin maibabalik ang nakaraan sapagkat ganito ang buhay, sabi niya habang umuupo sa aking tabi. Alam kong mahirap para sa iyo. At maniwala ka, mahirap din para sa akin tanggapin ang mapait na katotohanan ito. Ngunit kailangan natin, Crystal, wika niya habang pinupunasan ang aking mga luha. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na nawala ang ating baby. Kahit ayaw natin, patuloy niya, niyayakap ako. Maniwala ka sa akin, Crystal. Nang malaman kong buntis ka at nawala ang ating unang baby, parang gusto ko nang mamatay sa sandaling iyon. Pakiramdam ko, ako'y isang taong nabigo na hindi na isalba ang ating anak, sabi ni Dante at umiling ako. Hindi iyon kasalanan mo, Dante, tugon ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Crystal, maniwala ka sa akin. Masakit din sa akin ang balitang iyon, ngunit ang mahalaga, hindi kita mawawala rin. Nawala na ang ating baby, ngunit hindi kita maaaring mawala. Kahapon, ang makita kang duguan ay isang bangungot para sa akin, wika niya at bahagyang humingal. Nasaktan ang puso ko nang malaman kong umiiyak din siya. Hinaplos ko ng marahan ang kanyang likod. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating panagutin ang mga taong sumira sa ating buhay. Ipinapangako ko, parehong si Martin at ang ama ni Madison ay haharap sa kanilang parusa, wika niya habang tinitingnan ako na puno ng galit. Paano naman si Ethan? Siya ang lalong nagpalala ng lahat. Gusto kong magdusa siya, wika ko, nagingit-ngit sa galit. Nasa impyerno na siya, tugon ni Dante, kaya tumukso ang aking noo. Namatay siya kahapon, dagdag niya, at lalo akong nagitingit. Ayokong mamatay siya. Gusto kong mabuhay siya para harapin ang kanyang parusa. Napabuntong hininga ako, alam kong wala na akong magagawa. Dante, gusto kong sirain si Martin, wika ko. Tumango siya. Huwag kang mag-alala, Crystal. Pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan, tugon niya at tumango ako. Napabuntong hininga ako ng malungkot at tiningnan ang aking tiyan na puno ng dalamhati. Hinaplos ko ng marahan ang aking tiyan at muling mailuha na bumagsak sa aking mata. Huwag kang umiyak, Crystal. Marahil ito ang tadhana. Siguro mas mabuti sa ibang lugar ang ating baby, wika ni Dante, marahan. Tumango ako. Tatawag ako ng doktor, wika niya at tumango ako, bagaman puno ng lungkot. Hindi nagtagal, naiwan akong mag-isa sa aking mga iniisip. Hindi ko kailanman mapapatawad si Martin sa kanyang mga nagawa. Sa kanyang pagkahumaling, pinatay niya ang ating hindi pa isinisilang na anak na walang kahit anong kasalanan. Ngunit sa totoo lang, hindi ko maiintindihan kung paano may mga taong kayang maging napakasakim at kitilin ang buhay ng inosenteng nilalang dahil lamang hindi natupad ang kanilang kagustuhan. Tama nga na mahal ko si Dante, ngunit wala itong kinalaman sa kanyang yaman. Hindi ko maintindihan kung bakit iniisip ni na Martin, Madison, at ng kanilang mga tagahanga na ang pera lamang ni Dante ang dahilan kung bakit ko siya minahal, na hindi naman totoo. Mahal ko si Dante dahil sa kanyang pagkatao, dahil siya ay mapagmahal, maaalalahanin at maalaga. Kahit hindi siya mayaman, patuloy ko pa rin siyang mamahalin.
Alam kong hindi ko na maipapaliwanag sa kanila ang simpleng katotohanan ito, at sa totoo lang, ngayon ay hindi ko na nais pang ipagtanggol ang sarili sa kanila. Hayaan na nila ang kanilang iniisip. Nasaktan na nila ako sa iba't ibang paraan, ngunit ngayon, hindi ko nahahayaang masaktan nila ako muli. Hindi nagtagal, dumating sina Dante at si Mama kasama ang doktor. Sinimula ng doktor ang pagsusuri sa akin at nagtanong ng ilang mga bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis ang doktor at naiwan kaming mag-ina at si Dante. Lumapit si Mama sa akin at niyakap ako ng malambing habang bahagya siyang umiiyak. Sinabi na sa akin ni Dante, wika ni nanay matapos ang yakap. Pasensya na, anak. Napakasakit ng nangyari kahapon, sambit niya habang hinahaplos ang aking pisngi at tumango ako. Ngunit huwag kang mag-alala, Crystal. Mabait ang Diyos. Kung sa araw na ito ay binigyan kanya ng sakit, bukas ay bibigyan kanya ng daan-daang dahilan para ngumiti. Hindi niya kailanman gagawin ang isang bagay ng walang dahilan. Magtiwala ka lamang sa kanya, okay, sabi niya ng malumanay at tumango ako. Salamat, Mama, wika ko at sinubukan kong ngumiti pabalik sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Ayos lang, Crystal. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na ngumiti. Alam kong nasasaktan ka, at minsan ay ayos lang na ipakita mo ang iyong sakit sa harap ng iba, wika niya, at napuno ang aking mga mata ng luha habang bahagya akong umiyak. Patuloy niyang hinahaplos ang aking ulo. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong nakatayo rin si Dante. Hinila ko siya papalapit sa akin at niyakap sa tagiliran. At doon kami nagluha para sa pagkawala ng aming inosenteng sanggol. Pahinga ka na, aking baby. Makalipas ng 3 araw. Pagkalipas ng halos 3 araw sa ospital, sa wakas ay makakalabas na ako ngayon. Sa 3 araw na iyon, lahat ay nagsikap na aliwin ako, lalo na si Dante. Hindi siya umalis sa aking tabi. Lagi siyang nariyan para sa akin, at iyon ang pinakamatamis na bagay sa mundo. Sa mga 3 araw na iyon, maraming nangyari. Sinubukan ni na Madison at ng kanyang ina na ibato ang lahat ng sisi sa amin para sa pagkamatay ni Ethan at palayain ang kanyang ama sa bilangguan, ngunit inasikaso ito ni na Papa at Ashton. Hiniling pa nga niya sa pulis na imbestigahan sina Madison at ang kanyang ina dahil sa hinala niyang maaaring sangkot sila sa krimen. At hulaan mo, ngayon parehong nasa bilangguan ang mag-ina. Kaya sa wakas, haharap na ang pamilya Ayala sa kanilang nararapat na kapalaran. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman ng media ang tungkol sa aking pagkidnap at pagkamatay ni Ethan, at mula noon, hindi na sila huminto. Ang insidenteng ito ay naging usap-usapan sa buong bayan. Lahat ay masyadong interesado sa kasong ito, at ang mga tao sa Twitter ay tila nagiging mga investigador o detective. Nakakainis. At tungkol kay Martin, naranasan niya ang pinakamalaking gulat sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay buntis at balak sana siyang sorpresahin sa kanyang kaarawan, ngunit matapos malaman ang kanyang ginawa, hindi lamang niya pinabayaan ang sanggol kundi nagsampa pa ng kaso ng diborsyo laban sa kanya. Kaya, si Martin ang pumatay sa aking hindi pa isinisilang na anak, at ang kanyang asawa naman ay pinili na ipalaglag ang kanyang anak. Hindi ako natutuwa sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit hindi rin ako malungkot. Nakatanggap siya ng nararapat sa kanya. Naputol ang aking mga iniisip sa tinig ni Dante na may dalang ngiti. Uuwi na tayo, Ginang Razon, wika niya habang dahan-dahang binubuhat ako sa kanyang mga braso. Uuwi na tayo, Ginoong Razon, wika ko nang may bahagyang ngiti, alam kong sa oras na ito, wala na ang sinumang makakasakit sa amin. Sa pagkakataong ito, magiging perpekto ang aming buhay, walang takot kina Madison at sa kanyang pamilya, sa aking pamilya, kay Martin o kay Ashley. Sa oras na ito, magiging matatag kami sa damdamin at hinarap ang bawat hamon sa buhay. Habang bumabagtas kami palabas ng ospital, dama ko ang malamig na simoy ng hangin na tumatama sa aking balat, tila isang paalala na kahit gaano karaming sakit ang dinanas ko sa mga nakalipas na araw, narito pa rin ako, humihinga, lumalaban. Pinagmamasdan ko si Dante habang marahan niyang ibinababa ako sa wheelchair. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit naroon din ang kakaibang liwanag ng pag-asa at pagmamahal. Salamat, Dante, mahina kong wika habang tinatapik ang kanyang kamay. Umiti siya, iyong iting ilang araw kong hindi nakita, may pagod, ngunit totoo. Walang anuman, Crystal. Huwag ka nang magpasalamat. Ang mahalaga, magkasama tayong muli. Ang bawat salita niya ay parang gamot sa sugat ng puso ko. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, alam kong pareho kaming may dalang kirot,
isang sugat na hindi madaling maghilom. Habang minamaneho niya ang sasakyan pauwi, tumingin ako sa bintana. Ang langit ay tila kulay abo, parang nakikidalamhati sa amin. Ang mga patak ng ulan ay marahang bumabagsak sa salamin, at bawat patak ay tila luha ng langit para sa aming nawalang anak. Dante, mahina kong tawag habang hindi inaalis ang paningin sa labas. Naaalala mo ba noong una nating napag-usapan ang pagkakaroon ng anak? Tumango siya. Oo, sabi mo, gusto mo ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Napangiti ako ng mapait. Oo, at gusto kong pangalanan ang una nating anak na Amara kong babae at Liam kong lalaki. Tahimik siya sandali bago sumagot, kung ganoon, kahit wala siya ngayon, bibigyan pa rin natin siya ng pangalan. Nilingon ko siya at doon ko nakita ang pagpatak ng luha sa gilid ng kanyang mata. Amara, bulong niya. Ang ating munting Amara. Hindi ko napigilang umiyak. Amara, mahinahon kong binigkas na parang tinatawag ko siya mula sa malayo. Ang ating munting anghel. Sa sandaling iyon, parang naramdaman kong naroon siya, isang marahang ihip ng hangin sa loob ng sasakyan, isang kakaibang init na dumampi sa aking dibdib. Parang gusto kong paniwalaan na kahit wala siya sa aming piling, naroroon siya, nagbabantay sa amin. Pagdating namin sa mansyon, sinalubong kami ng tahimik na paligid. Walang musika, walang tawanan, tanging mga paos na huni ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Dahan-dahang binuhat ako ni Dante palabas ng sasakyan, at sa bawat hakbang niya papunta sa loob ng mansyon, naramdaman kong mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Ang mansyon na dati puno ng tawa at mga plano ay tila naging puntod ng mga alaala ngayon. Lahat ng sulok ay may bakas na nakaraan, ang sofa, ang kusina, at ang silid kung saan namin pinangarap na marinig ang unang iyak ng aming anak. Ngunit ngayon, tanging katahimikan ang nandito. Gusto mo bang umakyat sa kwarto? Tanong ni Dante, marahang inilalapag ako sa sofa. Umiling ako. Dito muna ako. Gusto ko lang maramdaman na nasa mansyon na ako ulit. Tumango siya at naupo sa tabi ko. Tahimik kaming dalawa, walang salita, ngunit pareho naming alam na pareho naming pinipilit buuin ang sarili. Habang nakatingin ako sa mga larawan naming magkasama sa dingding, bigla kong naisip kung gaano karupok ang buhay. Sa isang iglap, kaya nitong baligtarin ang lahat. Isang araw, puno ka ng pag-asa, sa susunod, luluhod ka sa harap ng tadhana, nagmamakaawa ng isa pang pagkakataon. Dante, mahina kong wika, paano kung hindi ko kayanin? Hinawakan niya ang aking kamay. Kakayanin mo. Kakayanin natin. Alam kong malakas ka, Crystal. Umiling ako habang pinipigilan ang luha. Malakas? Hindi ko nga mailabas ang hininga ko kanina sa ospital nang marinig kong wala na ang anak natin. Paano ko sasabihing malakas ako? Lumapit siya at hinawakan ang aking mukha. Dahil kahit ganoon, narito ka pa rin. Hindi mo hinayaang lamunin ka ng sakit. Hindi lahat nagagawang bumangon pagkatapos ng ganitong trahedya, Crystal. Pero ikaw, pilit mo pa ring hinaharap ang bawat araw. Hindi ko napigilang umiyak ng tuluyan. Yumakap ako sa kanya, mahigpit, parang ayokong bitawan. Sa bawat paghinga ko, naririnig ko ang tibok ng kanyang puso, at doon ko nahanap ang kaunting lakas na natitira. Ilang minuto kaming tahimik. Tanging paglanghap ng aming mga paghinga at ang marahang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mama kasama si Papa. May dala silang pagkain at ilang prutas. Anak, sabi ni Mama habang marahang hinahaplos ang aking buhok, narinig ko sa simbahan kanina ang misa para sa mga batang hindi na ipanganak. Ipinagdasal ko ang iyong baby. Agad kong niyakap si Mama. Salamat po, Mama. Sana marinig ng baby natin ang mga panalangin ninyo. Ngumiti si Papa, bagaman halatang pinipigilan ang luha. Crystal, anak, tandaan mo, ang bawat pagkawala ay may kasunod na pag-asa. Hindi nagtatapos dito ang buhay mo. Tumango ako. Alam kong totoo iyon, ngunit ang totoo rin, hindi ganon kadali. Hindi ganon kabilis ang paghilom ng pusong sugatan. Kinagabihan, habang tulog si Dante, tahimik akong bumangon at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ko ang buwan na tila nagluluksa rin kasama ko. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, inilagay ko ang kamay ko sa aking tiyan. Amara, bulong ko, kung naririnig mo ako, gusto kong malaman mong mahal ka namin ng daddy mo. Pasensya na kung hindi kita nagawang protektahan. Sana sa kabilang buhay, maramdaman mo ang pagmamahal namin. At sa mga salitang iyon, napahikbi ako.
Ngunit sa gitna ng mga luha, may kakaibang kapayapaan akong naramdaman. Parang may marahang boses na nagsasabing ayos lang, mama. Kinabukasan, nagsimula akong unti-unting bumangon. Tinulungan ako ni Dante na maglakad sa hardin. Ang mga bulaklak doon ay tila sariwa pa, kahit ilang linggo na akong wala. Tingnan mo, Crystal, sabi ni Dante, parang muling nabubuhay ang hardin natin. Umiti ako, marahang hinaplos ang isang rosas. Oo, siguro kasama ng bawat bagong bulaklak ang panibagong pag-asa. Lumipas ang ilang araw, at bagaman may mga sandaling nadadala ako ng lungkot, unti-unti kong natutunang tanggapin. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ko, dahil hindi ko kailanman makakalimutan ang aking anak, ngunit natutunan kong mabuhay muli kahit may sugat. Sa gabi, habang magkatabi kami ni Dante, bumulong siya, Crystal, ipinangako ko noon na hindi kita iiwan. At ngayon, lalo kong ipapangako iyon. Hindi lang para sa ating dalawa, kundi para rin kay Amara. Mumiti ako at sumandal sa kanyang dibdib. At ipinapangako kong hindi ako bibitiw. Kahit anong mangyari, lalaban tayo para sa kanya. Tumingin kami pareho sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay kumikislap, tila mga matang nakatingin sa amin mula sa langit. At sa pagitan ng mga bituin, pinili kong maniwalang naroon si Amara, nakangiti, ligtas at masaya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento, ito ay isang bagong simula. Isang simula kung saan ang sakit ay magiging lakas, at ang luha ay magiging binhi ng bagong pag-asa. At sa bawat paghinga ko, dala ko ang alaala ng aming munting anghel. Sa pagkakataong ito ay magiging tungkol lamang kina Crystal, Dante, at ang kanilang pagmamahalan. At sa pagkakataong ito, ang Diyos mismo ang magbabantay sa amin. 5 taon na ang nakalipas mula nang ikasal kami ni Dante. Tunay nga, hindi ko lubos maisip kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Minsan, kapag tahimik ang gabi at ako'y nag-iisa sa aming silid, napapangiti na lang ako habang naaalala kung paano kami nagsimula, mga sigawan, tampuhan, luha, at mga yakap na bumuo sa kung ano kami ngayon. 5 taon na ang nakalipas, kami mga estranghero pa lamang, hindi alam ang isa't isa, ngunit ngayon ay masayang mag-asawa na kami at wala sa amin ang kayang maghiwalay kahit isang araw lamang. Naalala ko pa ang araw na pumanaw ang aking lola. Ramdam ko ang labis na kalungkutan at iniisip kong baka wala na akong matitirhan o kasama sa buhay. Naramdaman kong mag-isa ako sa mundo, parang wala ng direksyon ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Sa likod pala ng pagdurusa ay may nakatagong biyaya. Patuloy akong nagdaramdam at nagtatanong kay Diyos, ngunit ang Diyos, na mabait at mapagmahal, ay pinagpala ako ng isang napakagandang pamilya na hindi kailanman nagpatunay na ako'y hindi mahalaga. Binigyan niya ako ng napakaraming dahilan upang umiti at ng mga taong maituturing kong pamilya, ang aking asawa na si Dante, ang aking mga magulang, sina Sarah, Ashton, at ang kanilang anak na si Chloe, at syempre, si Liam, ang aking anak. Oo, bukod sa pagiging asawa ni Dante, ako na rin ang ina ng aming anak na si Liam. Si Liam ay ang aming isang taong gulang na anak na lalaki na araw-araw ay nagiging mas malikot. Siya ang aking mundo, ang aking lahat, at kamukha niya ang kanyang ama, mula sa mga mata hanggang sa ngiti. Minsan, kapag nakikita ko silang magkasama, parang dalawang patak ng tubig, parehong may matatag na tingin, ngunit mailambing na kay bilis magpabagsak ng aking puso. Mahal ko siya higit sa lahat sa mundong ito. Siya ang aking paboritong tao sa buong mundo. Sa tuwing nakikita ko siya, napupuno ako ng kaligayahan at pagmamalaki na siya ang aking anak. Naalala ko pa ang araw na nalaman kong muli akong buntis. Umiyak ako ng labis sa tuwa, mga luhang hindi dahil sa sakit kundi sa labis na pasasalamat. Nag-alala ang lahat sa akin nang makita akong umiiyak, ngunit nang ibahagi ko ang mabuting balita, umiiyak din sila sa tuwa. Lahat kami ay nagyakapan at sa sandaling iyon, parang bumalik ang bahaging nawala sa puso ko noon. Sa aking pagbubuntis, inalagaan ako ng husto ng lahat, lalo na ni Dante. Siya ang aking sandalan, ang aking kalmadong bisig sa tuwing ako'y nakakaramdam ng takot. Ipinagdiriwang namin ang aking pagbubuntis halos araw-araw, at tinupad niya ang lahat ng aking mga simpleng hiling nang walang reklamo. Kapag gusto ko ng manggang hilaw sa hating gabi, pupunta siya sa kusina at maghahanap. Kapag gusto kong yakapin siya ng walang dahilan, nandyan siya agad. At sa aking pagtataka, lalo pa akong minahal ni Dante kahit pa nagiging malikot ako o nagtatampo dahil sa pagbabago ng aking damdamin.
Hindi lamang iyon, nag-aayos pa siya ng mga komportabling date sa bahay kahit malapit ng mga anak. May mga kandila, bulaklak, at paborito kong strawberry milkshake. Tinupad niya ang lahat ng aking makatwiran at hindi makatwirang kahilingan ng walang reklamo. At ganoon nga lumipas ang 9 na buwan hanggang sa makilala namin ang aming munting prinsipe, si Liam. Ang unang iyak niya ay parang musika, parang himig ng pag-asa na bumubuhay sa aming puso. Ngayon, ganap na ang aming buhay. Masaya kami at namumuhay ng ganap. Nawawala na ang lahat ng aking hinaing sa buhay, at ngayon ay buong puso akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng isang masayang pamilya. Naputol ang aking mga iniisip nang marinig ko ang iyak ng aking munting halimaw. Agad akong tumayo mula sa kama at lumapit sa kanyang duyan, kung saan siya ay nagkikibit balikat at may kaunting luha sa kanyang magagandang asul na mata. Gising na ang aking baby, wika ko ng malambing at inakay siya sa aking mga bisig, at tumigil ang kanyang pag-iyak. Aking baby, sambit ko habang iniikot siya ng bahagya, at mumiti siya ng kaunti at hinaplos ang aking dibdib. Gutom na ang aking baby. Tanong ko sa isang bata at malambing na tono at nagsimulang bumulalas siya. Nakakatuwa. Mumiti ako ng maliwanag sa kanya at umupo sa kama na may nakasandal na aking anak sa aking kandungan habang sinimulan kong pasusuhin siya. Sa kalagitnaan, hinawakan ni Liam ang aking kwinta sa kanyang maliit na palad. Hinalikan ko ang kanyang noo at hinaplos ang kanyang ulo ng malambing. Pagkatapos niyang magsawa, maayos ko siyang tinakpan at pinunasan ang kanyang bibig bago ko siya palitan ng damit. Umalis na tayo. Siguro papunta na si Dada, di ba? Tanong ko, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at tumawa siya ng malakas. Wika niya ng mailabis na kasiyahan. Siyempre, ang munting halimaw na ito ay palaging nakakaabala sa akin, ngunit pagdating kay Dada, siya ay nagiging cute at mahinhin. Munting malikot ngunit napaka-cute. Oo, Dad, biro ko at lumabas ng aking silid. Nakalimutan ko pang sabihin, ngayon ay nakatira na kami sa ibabang palapag ng mansyon. Nang ako'y buntis pa kay Liam, napagpasyahan namin ni Dante na lumipat sa ibaba. Ayaw ko kasing may mangyari sa kanya dahil sa aking kakulangan sa ina. Naranasan ko na ang pagkawala ng aking unang anak, kaya hindi ko nais na mawala rin siya. Kaya nga lumipat kami at hanggang ngayon ay naninirahan pa rin doon. Lumabas ako ng mansyon na may bitbit na si Liam at lumapit kay Sarah, na naglalaro na noon kasama si Chloe sa harapang bakuran. Hey, bati ko ng may ngiti at kumaway si Sarah sa akin habang si Chloe naman ay tumakbo papalapit. Baby! Sigaw ni Chloe sa tuwa nang makita niyang gising si Liam. Hey, little princess, biro ko sabay tawa at umupo sa banig sa tabi ni Sarah. Bab! Sigaw ni Chloe ng masaya at hinaplos ang pisngi ni Liam gamit ang kanyang maliliit na palad na ikinatawa naman ni Liam. Nagpalitan kami ng ngiti habang pinagmamasdan sila. Ang dalawa ay talagang malapit sa isa't isa kahit na si Chloe ay 3 taong mas matanda kaysa kay Liam. Hey, Lia baby, gusto mo bang maglaro sa akin? Tanong ni Chloe matapos niyang ibigay kay Liam ang kanyang paboritong laruan at agad naman itong hinawakan ni Liam. Ibig sabihin oo, gusto niyang makipaglaro sa kanyang big sissy. Sigaw ni Chloe ng masaya at nagbigay sa amin ng malaking ngiti ng pagmamalaki. Tumawa si Sarah sa kalikutan ng anak at niyakap ito. Siyempre, baby, gusto ni Liam makipaglaro sa kanyang magandang big sissy, sabi ni Sarah habang hinahalikan ang pisngi nito at sabay-sabay silang tumawa. Pagkaraan, nagsimulang maglaro si Chloe kasama si Liam habang kami ni Sarah ay nakipagkwentuhan. Narinig ko, tila sobra ang interes ng anak ni Ginoong Sarmiento sa asawa mo, tanong ni Sarah at pinaikot ko ang aking mga mata. Oo, akala niya may tsansa siya kay Dante. Nakakainis, sagot ko ng galit. Kahapon, pagpunta ko sa opisina, nagsimulang mag-flirt siya kay Dante sa harap ko, dagdag ko habang umiling. Ha, talaga? Tanong ni Sarah nang nagulat at tumango ako. Bago pa man ako nakagalit sa kanya, si Dante mismo ang nagbigay sa kanya ng leksyon tungkol sa pagiging propesyonal, wika ko sabay tawa. Siyempre, si Dante Arrogant Razon ay hindi nagtatolerate ng anumang sagabal sa kanyang trabaho, sambit ni Sarah habang tumatawa at tumango ako. Oo, halos umiyak ang anak ni Sarmiento matapos sa babala ni Dante. At pati si Ginoong Sarmiento natakot din, sabi ko sabay tawa. Di naglaon, dumating sina Dante at Ashton, kasunod ang kanilang mga bodyguard.
Masayang tumakbo si Chloe papalapit sa kanyang ama, habang si Liam ay nagsimulang mag-ingay at gumapang papalapit kay Dante. Bumulala si Liam nang masaya nang buhatin siya ni Dante sa kanyang mga bisig. Kumusta na ang aking little man? Tanong ni Dante habang isinunod ang kanyang ilong sa ilong ni Liam at malakas na tumawa si Liam. Bumulala si Liam at hinaplos ng marahan ang mukha ni Dante. Ngumiti si Dante at umupo sa tabi ko na may hawak na si Xavier. Sinikap kong kunin si Xavier mula sa kanya, ngunit agad itong umiiyak, kaya napangiti ako ng pilit. Bakit mo laging ginagawa yan kung alam mong hindi kanya iiwan sa tabi niya? Tanong ni Dante nang may bahagyang kayabangan at pinanood ko siya. Dahil traidor ang anak mo. Ilang buwan ko siyang dinadala sa aking tiyan, pinanganak, pinakain, nilinis, at pinapasaya, ngunit lagi niyang pinipili ka kaysa sa akin. Reklamo ko ng mailungkot at tumawa si Dante. Aw, selos na asawa ko, biro ni Dante habang pinipisil ang aking pisngi at pinanood ko siyang mahigpit. Huwag kang mag-alala, mahal. Pareho naming mahal ka, wika ni Dante na may ngiti habang tumingin kay Liam. Hindi ba, baby, dagdag niya sabay kiliti kay Liam na agad na tumawa ng malakas. Umiti ako habang pinagmamasdan ang aking dalawang mahal at niyakap sila ng marahan. Mahal ko rin kayo, wika ko sabay dibdib at tumawa si Dante sabay niyakap din ako. Nag-enjoy kami sa aming sandali nang may narinig kaming tunog ng kamera. Tumingin kami sa harap at nakita na si Sarah pala ang kumuha ng litrato namin gamit ang kanyang telepono. Aw, ang cute niyo talaga, sabi ni Sarah at ipinakita sa amin ang litrato na ikinagulat ko at ikinamangha. O Diyos ko! Ang ganda ng kuha mo sa amin, Sarah. Pakisend nga sa akin, ngayon din, wika ko sabay ngiti. Siyempre, sagot ni Sarah habang ibinalik ang telepono sa akin. Di naglaon, natanggap ko ang litrato mula sa kanya. Nagpasalamat ako at inilagay ito bilang wallpaper ng aking telepono at ipinakita kay Dante na nagpakita ng thumbs up sa akin. Sa palagay ko, pumasok na tayo. Medyo lumalamig na ang panahon, wika ni Ashton, at tumango kaming lahat bago pumasok sa mansyon. Pagpasok sa mansyon, iniabot ni Dante si Liam sa akin at nagpunta upang magbago ng damit at mag-ayos ng sarili. Tara, manood tayo ng kartoon kasama ang iyong sisi ha. Sabi ko sa mahinahong boses at umupo sa tabi ni Chloe na nanonood ng Cocomelon. Sa gitna ng panonood, nakatulog si Liam at si Chloe ay lumapit sa kanyang ina, si Sarah. Napakumbaba ako at nagpasya na palitan ang channel. Habang pinapalitan ko ang mga channel, may isang balita na nakahuli sa aking pansin. Huminga ako ng malalim nang makita ang balita tungkol kay Madison na ngayon ay ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Pinag-uusapan nila kung paano siya nasa rurok ng kanyang karera noong siya at si Dante ay nagsimulang mag-date at kung paano nagbago ang kanyang buhay nang tumanggi si Dante na pakasalan siya. At kung paano siya ngayon ay nakulong. Pinatay ko ang telebisyon at huminga ng malalim habang iniisip ang tungkol sa kanya. Galit ako sa kanya at sa buong pamilya niya. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, nang kumuha ng mga detective si Papa, nalaman namin na alam ng buong pamilya niya ang tungkol sa plano ni na Ethan at Martin. Sa katunayan, nagkakausap sila at nagpapalitan ng impormasyon sa telepono habang ako ay kinidnap. Alam nilang buntis ako at pinilit pa rin nila akong dalhin para mapahamak ako at ang aking anak. Walang hiya silang mga nilalang. Kaya nga, ngayon ay nakulong na silang lahat at mananatili doon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. At tungkol kay Martin, patay na siya ngayon. Oo, nagpakamatay siya 2 taon na ang nakalipas sa hindi matukoy na dahilan. Bagamat masaya ako na wala na siya, may bahagi sa akin na nais na manatili siyang buhay at maranasan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan mag-isa. Ngunit muli, hindi ito nasa aking kamay. Desisyon niya iyon. Ngunit alam ko ang isang bagay, siguradong siya ay natutunaw na sa impyerno kasama si Ethan. Mahal ko, biglang narinig ko ang tinig ni Dante at mumiti ako nang tumingin sa kanya. Nakatulog ba siya? Tanong niya sabay umungol na nagpaaliw sa akin at tumawa ako. Oo, sagot ko at iniabot kay Dante si Liam. Mumiti siya sa akin at humalik sa aking mga labi. Mumiti rin ako sa kanya at nagpunta sa kusina nang dumating sina Mama at Papa. Mama, Papa. Bati ko at niyakap sila isa-isa. Kumusta ang inyong biyahe? Tanong ko pagkatapos ng yakap. Mabuti naman. Sobrang saya namin, sagot ni Mama ng masaya. Maligayang pagbalik, Mama at Papa, wika ni Dante sabay ngiti at mumiti rin sila sa kanya.
Aw, natutulog ang aking maliit na baby, bati ni mama ng masaya at ina ko si Liam na natutulog na, hinalikan sa noo. Grandpa, grandma. Sigaw ni Chlo ng masaya, dumating kasama ang kanyang mga magulang at niyakap silang dalawa. Kumusta na ang aking little princess? Tanong ni Papa habang inako si Chlo, nang umiti ng maliwanag. Mabuti po, grandpa. May mga laruan po ba kayo para sa akin? Tanong niya ng inosente na ikinatawa namin lahat. Siyempre. Halika, ipapakita ko sa'yo, wika ni Papa, at nagpunta kami sa sala kung saan sinimulang i-unpack ni Papa ang kanyang bagong bagahe na puno ng mga laruan. Wow, sigaw ni Chlo nang masaya nang makita ang laruan niyang Mickey Mouse na kotse. Samantala, nagising si Liam na nasa mga bisig ni Mama. Umiti siya at binigyan ng bagong laruan na agad niyang sinimulang nguyain. Tumawa kaming lahat sa inosenteng kalikutan ng mga bata. At ganoon nga, isa na namang magandang araw sa aking buhay ang lumipas ng puno ng kaligayahan. Sa gitna ng tawanan, amoy ng nilulutong hapunan at musika ng pamilya, napapikit ako at bumulong ng panalangin. Diyos ko, sana ay patuloy mo kaming gabayan upang manatiling masaya at malusog. Ngunit ngayong gabi, habang unti-unting dumidilim ang kalangitan at sumisilip ang mga bituin, naramdaman kong mas lalo akong pinagpala. Ang bawat tawa ng aking anak, ang mga halik ni Dante sa aking noo, at ang init ng aming tahanan ay paalala na kahit ilang ulit akong masaktan noon, ginamit iyon ng Diyos upang ituro sa akin ang tunay na halaga ng pag-ibig. Tahimik kong tiningnan si Dante habang nilalaro si Liam, habang si Chlo naman ay nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. Ang liwanag mula sa mga kandila sa hapag ay bumabalot sa kanilang mga mukha, tila mga larawang hinabi ng langit. Sa sandaling iyon, naisip ko, ito ang gusto kong buhay, simple, puno ng pagmamahal, walang takot, walang pagtatago. Isang buhay na kahit lumipas ang mga taon, mananatiling buo, totoo at payapa. At sa ilalim ng malambot na liwanag ng gabi, habang yakap ko si Dante at ang aming anak, napangiti ako. Sapagkat alam kong sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, sa wakas, natagpuan ko na ang aking tahanan, hindi sa mansyon, hindi sa yaman, kundi sa mga bisig ng mga taong mahal ko. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at pagkalinga ng pamilya. Mahalaga ring pahalagahan ang bawat sandali, maging mapagpasensya sa isa't isa, at harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Sa kabila ng sakit at pagkabigo, may biyaya at pag-asa na laging naghihintay sa atin. Sa huli, ang pagmamahal at pagkakaisa ang siyang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.